Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala, ang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa Kanya lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Ang kapayapaan, nawa at pagpapala ng Allah ay mapasa lahat ng mga propeta, sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong nanatili sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Sa mga kababayan natin, magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga kapatid yung Muslim, ang pagbati natin ng kapayapaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan, ng habag at pagpapala ng Allah ay mapasa atin lahat. Mga mahal na tagapakinig, unang-una ay nagpasalamat ako sa dakilang may kapal sa pagkakataong ito na kung saan ay pinangyari niyang magkaharap-harap tayo. Pangalawa, pinapasalamatan ko po ang pamunuan sa kampong ito. Pag di ako nagkakamali, is kay Colonel Ibanez. Sa pagpapahintulot na kami ay makausap kayo. At syempre, higit ko kayong pinapasalamatan dahil mahirap po tumindig dito kung wala kayo dyan sa harap namin. Para po sa inyong kaalaman ng kaunti, sabi ni Brother Yusuf ay isa akong masbatinyo. Karagdagan pang pagpapakilala, ako'y isinilang sa bayan ng San Fernando, Masbate. May 13 years pa lang akong yumakap sa Islam. Yan 13 years pa lang nagdaan. Mga kababayan, ang aking paksang tatalakayin sa inyo sa ngayong umaga, yung kasaysayan ng Islam dito sa ating bansa. Dahil baka akalain ng iba na ang Islam ay katulad lang ng ibang pananampalataya dyan, o di kay katulad ng mga bagong relihiyon. Para po sa inyong kaalaman, napakinggan nyo si Brother Omar, isang Ilonggo, ako Masbatinyo. Marami sa mga kababayan natin na mga Kristiyano ang yumayakap sa Islam. Siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman, isa na doon si Robin Padilla. Ang mga kababayan nating Kristiyano, kapag nakakarinig ng mga kababayan nating Kristiyano na nag-Muslim, ang sabi nila, kami di umano ay nagpabinyag sa Islam, o di kaya'y nagpabinyag sa Islam, o di kaya'y nagpalit ng relihiyon. Itong nagpabinyag sa Islam at nagpalit ng relihiyon na salita, hindi po yan tama. Dahil kung kayo ay magmo-Muslim, walang binyagan po na magaganap. Ako nung mag-Muslim ako, hindi ako bininyagan dahil ang pagpasok sa Islam, ulitin ko, walang binyagan. Pangalawa, hindi rin ako nagpalit ng relihiyon. Kundi ang tama na katawagan sa amin, balik Islam. Bakit po balik Islam? Sa paniniwala ng mga Muslim, dahil sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang lahat ng bata na isinilang ay Muslim. Ang naggawa lang sa kanila ng ibang pananampalataya, ang mga magulang, kasi tinuruan sila. Halimbawa, tulad ko, isinilang pala ako ng nanay ko, Muslim. Dahil ang nanay ko ay Christian, tinuruan ako ng pagdasal. Pinakilala sa akin pag lumalaki na ako na ito si Mama Mary, ito si Papa Jesus, o ito si Jesus na ating Diyos. Yun lang ang nagturo sa akin. So sinabi ni Propeta Muhammad SAW, lahat ng bata na sinilang ay Muslim. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng Muslim? Mga nilikha na sumusunod sa batas ng Diyos. Kailan po ako nawala sa pagiging Muslim? Nung ako'y pinabinyagan ng aking magulang. Kung kayo po dito, nung isinilang ng normal sa mag-asawa pag nagsilang ng sanggol dito sa ating bansa na Christian, uy, pabinyagan na natin ang ating anak. Pag dinala yung bata sa Seventh Day Adventist, pinabinyagan, paglaki ng bata, sa ayaw niya sa gusto, Seventh Day Adventist siya. Pag sa Iglesia ni Cristo mo binyagan, paglaki ng bata, doon siya. Saan ako dinala ng magulang ko? Sa pari. Doon ako pinabinyagan. Kaya mapapansin ninyo pag nagbinyag ang pari, sa araw na ito ay binabautismo kita sa ngalan ng Ama, Anak at Diyos Espiritu. At ngayon, isa ka ng ganap na Kristiyano. Ano po kayo kanina? Muslim. Yan ang turo sa Islam. Lahat tayo Muslim. Maliban pa po dyan, kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating bansa, di hamak na nauna ang Islam dito kumpara sa Christianity.
Ayon sa kasaysayan ng ating bansa, 1380 pa lamang, dumating na dito isang Arabong misyonaryo na si Sharif Macdum. Dumaong siya sa parting Mindanao. Doon siya unang nagpalaganap ng Islam. Kaya ang kauna-unahang simbahan na napatayo dito sa ating bansa, simbahan ng mga Muslim. Yung Sharif Macdum Mosque na matatagpuan sa Tubig, Indangan, Simunol, Tawi-Tawi. Paglipas ng ilang panahon, dumating sa atin ang 10 dato. Dumaong sa Bisaya. Nakabili ng lupa kay Marikudo, na si Marikudo ang pinuno ng mga Eta. At doon naman nagpalaganap ng Islam. Si Sharif Macdum sa Mindanao, ang 10 dato sa Iloilo. Di nagtagal ang 3 dato, kasama si Dato Puti, tumulak patungong norte. Itong 10 dato na ito, pinag-aralan natin ito na nasa elementary grade pa tayo. Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Lapu-Lapu, Dato Balinsula, Dato Sikatuna, si Dato Puti, sa suka na lang natin nakilala. Nawala tayong kamalay-malay, ito si Dato Puti, ang leader ng 10 dato, dahil siya ang bihasa sa paglalakbay sa karagatan. So doon niya sila dumaong sa parting Visayas sa Iloilo. So di nagtagal, yung 3 dato tumulak ng norte, dumaong sa Nasugbu, Batangas. Kaya wag po kayong magtaka, dito po ba may Batangginyo? Wag kayong magtaka, ang mga Batangginyo pag nagsalita, oras-oras, minuto, tinatawag nila ang Diyos ng mga Muslim. Alai, alai. Dahil yung 3 dato na natili sa Nasugbu, Batangas. So paiksihin natin ang pagsasalaysay ng kasaysayan dahil abutin tayo ng hapon. Kailan dumating ang Christianity sa ating bansa? Nandun po yan sa kanta ni Yoyoy Villame. Ang boses ko hindi pang kanta. Pero sa pagkakataong ito, pipilitin kong kantahin ang kanta ni Yoyoy Villame. Maalala nyo lang. Sabi ng kanta ni Yoyoy Villame, on March 16, 1521, when the Philippines discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. March 16, 1521 lamang. Dinala dito ng Kastila ang pananampalatayang Christianity. Kristyanismo. 1380, nandito na ang Islam. Sabi ni Yoyoy Villame, when Magellan landed in Mactan, to Christianize them everyone. But Lapu-Lapu meet him on the shore to tell Magellan to go back home. Paglapag ni Magellan sa Mactan, Cebu, nakasalubong niya sa dalampasigan si Dato Lapu-Lapu. Hinamon niya ito kaagad ng away. Ayaw ni Dato Lapu-Lapu dahil Muslim. Islam kapayapaan. Kaya sabi niya, umuwi ka na lang. Mapilit ito si Magellan dahil nakadamit siya ng bakal. Kung tawagin yan, kutamaya. Kaya hinamon niya talaga si Dato Lapu-Lapu. Si Dato Lapu-Lapu nakabahag. Yan ang makikita natin ngayon. So pinilit niyang labanan siya ni Lapu-Lapu. Kaya sa kanta ni Villame, when the battle began at noon, Bulos Spurs versus guns and cannon, with Magellan was hit on his knee, he fell down and cried and cried. Hindi tinagaan ni Lapu-Lapu si Magellan sa katawan dahil may bakal. Tinaga siya sa tuhod, pagtumba niya, saka siya niliigan. Bilang patunay po, mga mahal na tagapakinig, sa hanay ng pulisya, Marines, Navy, ito ang makikita niyong pangkaraniwan sa pulis na logo. Maging sa Marines, maging sa Navy. Ano ang tawag niyan? Kalasag ni Lapu-Lapu. Kasi siyang magiting naman dirigma, kapatid namin. Siyang pumatay sa dayuhang Kastila na walang habas na sinasakop ang ating bansa. Kaya na-appreciate ang kagitingan niya. Kaya naman, pumunta kayo sa mga Napolcom, pumunta kayo sa PNPA, Philippine National Police Academy sa Silang, bubungad talaga sa harapan mo, Dato Lapu-Lapu. Dahil siya ang pumigil sa dayuhang Kastila. Noong napag-alaman, ito po, natuwa ako sa sandatahang lakas ng Pilipinas, na-appreciate ang kagitingan ni Dato Lapu-Lapu.
Pero pagdating sa pamahalaan, nalungkot ako. Saan inilagay na pera? Si Dato Lapu-Lapu. 1 centavo, di ba? Yung 1 centavo na nakatali siya dito. Hindi mo nga maibili ng chewing gum. Kaya tuloy, nag-isip ako nung makita ko si Ninoy Aquino sa 500 na malungkot. Sabi ko, baka sinasabi ni Ninoy na, ano bang kabayanihan na ginawa ko? Bakit nasa 500 ako? Dapat si Lapu-Lapu dito. Nung mapag-alaman ng hari ng Espanya na namatay si Magellan, June 3, 1571, pinadala ang puwersa ni Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila. Sino ang chieftain ng Maynila? Raha Sulaiman. Muslim. Sa Tondo, Raha Lacandula. Muslim. Kung ang iba sa inyo ay magawi ng Maynila, tumuloy kayo ng Tondo. Makikita nyo, Raha Lacandula Elementary School. Kasi Muslim doon ang hari dati. Sa Maynila, yung Malacanang. Yung Malacanang po, hindi yan Malacanang. Yan ang palasyo ni Raha Sulaiman. Ang original na pangalan niyan, Malicanjan. May hari dyan. Nung nagtagal, Malicanyan. Hanggang naging Malacanang. Kaya huwag kayo magtaka, baka bukas makalawa, yan ay maging Malacanjong. Walang inibayan sa Olongapo. Anong original ng Olongapo? Ulo ng apo. Nung nagtagal, ulo ng gapo. Ngayon, ulong gapo. Huwag kayong magtaka, baka bukas makalawa yan ay maging ulo-ulo, gapo-gapo. Binabago nila ang bakas ng Islam sa ating bansa. So pagdating ng puwersa ni Miguel Lopez de Legazpi, armado sila ng baril, kanyon at matalas na espada, ang mga ninuno natin, si Bat, Pana at Chris. Kaya si Raha Sulaiman, Raha Lacandula, namatay sa Bangkusay, Tondo. Ang ibang mga ninuno natin, hindi kayang pwersa ng Kastila. Umurong sila patungong probinsya. Umurong. Kaya may probinsya tayo na, Morong Rizal. At ang ating mga ninuno ay muling bumangon upang harapin ang mabigat na pwersa ng Kastila. Binangonan Rizal. Hindi pa rin kaya ng ating ninuno, kaya talagang napilitan ang mga ninuno natin na umatras, talagang atras, hanggang sa naipadpad sila sa Mindanao. Kaya kinagis na natin, mga Muslim sa Mindanao. Sinundan pa rin sa Mindanao ang mga ninuno natin. Hindi na ginawa ng mga ninuno natin na tumawid pa ng dagat. Lalangoy sa dagat, kakainin lang silang pating, malulunod lang sila. Kaya nagsama-sama po ang tribo ng Tausog, Maranao, Maguindanon, Iranon, Samal, at iba pang tribo ng mga Muslim. Buong tapang, hanggang sa huling patak ng kanilang dugo, hinarap nila ang mabigat na pwersa ng Kastila. Nanalo ang mga natin. Kaya hindi nasakop ng Kastila sa history ang Mindanao. Ang mga Kastila naman ang umurong sa Luzon, Visayas. At doon, pinalasap ng Kastila ang pait ng kabiguan nila sa Mindanao. Hinawakan ng Kastila ang krus at espada. Ang mga ninuno natin sa Luzon, Visayas, na ayaw yumakap sa krus, putol ang liig nila, bata't matanda. Kaya nasakop ng Kastila ang Luzon, Visayas. Nung masakop ng Kastila ang Luzon, Visayas, hindi ang Mindanao, bilang pagpupugay sa hari ng Espanya na si King Philip II, pinalitan na nila ang pangalan ng ating bansa. Doon ay pinangalanan ng Philippines. Mula sa pangalan ni King Philip II. Philip, Philippines, Pilipinas, kaya tayo'y Pilipino. Ang tanong, anong bansa ito bago dumating ang mga Kastila? Alam po ninyo yan. Kasi ako, tanda ko pa sa paaralan ko. Kinakanta namin yan. Ang pangalan ng bansang ito, nung mga Muslim pa rito, wala pang Kastila. May kanta tayo sa paaralan na, ako ay Pilipino, ang dugo'y Maharlika. Ang pangalan ng bansa natin ay Maharlika. Kaya ang tawag sa kababaihan dito ay Maharlikana kapag lalaki Maharlikano. May dugong bughaw. Royal blood tayo. Kaya bilang patunay niya, nandyan pa ang bakas. Mula norte, mula Ilocos, na highway hanggang Bicol, ang pangalan niyan ay Maharlika Highway. At tumawid pa kayo ng Aling Samar, Maharlika Highway pa rin yun. Bilang patunay na itong pangalan ng ating bansa. Mga mahal na tagapakinig, kung bakit ko kwininto sa inyo ang kasaysayan ng Islam sa ating bansa, dahil kung ako o kami na dating Christian ay nag-Muslim, mali na tawagin kami nagpalit ng relihiyon. Kundi ang tama na katawagan sa amin, balik Islam.
Bumalik lamang. At sino man ang nasa harap ko ngayon na hindi pa Muslim at siya'y magmu-Muslim, hindi siya magpapalit ng relihiyon. Babalikan niya na. Hindi naniwala kay Jesus. Maling-mali nung matuklasan ko. Bakit? Katotohanan po, ang mga Muslim, ang totoong naglalagay kay Jesus Kristo sa talagang dapat niyang kalagyan. Alam niyo, mga mahal na tagapakinig, ang mga Hudyo, ang tingin kay Jesus Christ ay mas bastardong anak. Ang tingin nila kay Maria, maruming babae. Bakit? Nagsabi ng mga Hudyo, nagsilang si Maria ng sanggol na walang asawa. Kaya nagbigay siya ng panahon na nagpagalaw. Kahit kanino. Kaya ang tingin nila kay Maria, marumi, si Jesus anak sa pagkakasala. Sa mga Hudyo yan. Pagdating naman sa Kristyan, kung paano binaba si Jesus at si Maria, tinaas naman ng gusto ng Kristyan. Ginawa si Jesus na Diyos at si Maria, ina ng Diyos. Pasalamat ho ako, may Islam. Na kung saan, kaming mga Muslim, hindi kami matatawag na Muslim kung hindi naman mahalin, igalang at paniwalaan sa Jesus. Pero hindi isang Diyos, kundi dakilang propeta ng Diyos. Si Jesus, anak ni Maria, sugo ng Diyos. Mga mahal na tagapakinig, sa banal na Quran, sinabi ng Allah na sa panahon ni Jesus, ganito siya mangaral, sabi ni Jesus, wa inna laha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratu mustaqim. Sabi ni Jesus Christ, katotohanan ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sambahin siya nag-iisa, ito ang matuwid na landas. Nasa Quran. Kung titingnan nyo ang Biblia na hawak ng ating mga kapatid na Kristiyano, ano sabi ni Jesus? Ang sino man duminig ng aking salita ay duminig sa Diyos na nagsugo sa akin. Susugo. Kaya po mga mahal at pagpapakinig, Islam lamang ang naglalagay sa kay Jesus Kristo talagang dapat niyang galagyan. Para po sa inyong kalaman, si Jesus Kristo pinadala lamang ng Allah sa angkanang Israel. Hindi nyo maging sa inyo. Alam ko, sa hanay ng sangkakristyanuhan, lito sila. Bakit? Nung ako'y Katoliko, tinanim sa puso't isipan ko ng pare, si Jesus ay Diyos. Pero may 3 katanungan na nabuo sa isip ko. Nung ako'y aktibo sa simbahan. Sabi ko, kung si Jesus ang Diyos, siya ang lumikha sa langit at lupa. Bakit pag silang sa kanya Maria, may langit at may lupa na? Paano niya ito nagawa? Pangalawang tanong, kung si Jesus ang Diyos, ano ang tawag ni Maria kay Jesus? My son o my God? Natitiyak ako, my son, not my God. At kung itatanong natin, sino makapangyarihan, si Maria, si Jesus? Makatuwiran siguro kung si Maria. Dahil kung hindi inalagaan, hindi pinakain ni Maria si Jesus, baka mamatay yun. Kaya po mga mahal na tagapakinig, ito ang nagsimula sa akin na magsaliksik ng ibang pananampalataya. Ano ba talaga ang totoo kay Jesus? Diyos, anak ng Diyos, o tao? Itong 3 problema, hindi man aminin ng sangkakristyanuhan. Alam niyo po, itong 3 problema, Diyos ba si Jesus, anak ng Diyos o tao, nasa Islam ang solusyon. Kaya huwag kayong magtaka na kung bakit si Major Di Mabildo ay nag-Muslim. Si Colonel Ramon ay nag-Muslim. Bakit? Dahil ang problemang ito, nasa Islam ang solusyon. Nung Catholic ako, Diyos si Jesus. Nung napunta ako sa Iglesia ni Cristo, si Jesus ay tao. Nung napunta ako sa born again, si Jesus ay anak ng Diyos. Ang solusyon pala nito nasa Islam. Sa papaano? Sa aral ng Islam, sa pagkalikha ng Diyos, sa 4 na tao sa iba't ibang pamamaraan. Mga mahal na tagapakinig, ang Diyos natin, naglikha siya ng 4 na tao na klase para ipakita niya kung gaano siya kadakila. At kilala niyo ito. Sino ang unang taong nilikha ng Diyos? Si Adan. Walang nanay, walang tatay. Sino ang pangalawang taong nilikha? Si Eva. Mula sa tadyang ni Adan, walang nanay. Sino ang pangatlo? Tandaan nyo ha, Adan, walang nanay, walang tatay. Si Eva, hindi galing sa nanay, kundi galing sa lalaki, walang nanay. Ang pangatlo na creation, nagsiping na ang babae at lalaki, lumabas. Sino? Tayo. May nanay at may tatay. Kaya huwag kayong maniwala sa theory ni Darwin na ang tao daw nagmula sa unggoy. Hayaan na natin si Darwin, baka mukhang unggoy siya.
Ako, ang gagwapo ninyo, maniwala kayo mula sa unggoy. Wag. Hayaan na natin siya. So nagmula tayo kay Eva at kay Adan. Nanay, tatay na. Sino ang pang-apat? Kung si Adan nilikha ng ala, walang nanay, walang tatay. Si Eva galing sa tadyang ni Adan, walang nanay. Naglikha ang ala ng pangatlo, opposite ni Adan. Tayo, may nanay, may tatay. Si Adan, walang nanay, walang tatay. So kailangan mayroon din katimbang ito si Eva. Si Jesus, may nanay, walang tatay. Kabaliktad ni Eva, galing sa lalaki, walang nanay. Ganyan makapangyarihan ang tagapaglikha. Linikha niyang apat na tao sa iba't ibang pamaraan para ipakita niya kung gaano siya kadakila. Kaya kung sasabihin Diyos si Jesus, dahil walang nanay, ay walang tatay. Si Adan, walang nanay, walang tatay. Kung sasabihin si Jesus, anak ng Diyos, dahil may nanay, walang tatay. Balik ulit tayo kay Adan, walang nanay, walang tatay, bakit hindi ginawang Diyos? So nasa Islam po, mga mahal na tagapakinig. At isang kagulat-gulat na natuklasan ko sa Islam, sa amin si Jesus, buhay. Hindi namatay. Sabi ko, Catholic ako, Diyos si Jesus, pero namatay. Dito sa Islam, propeta lang si Jesus, pero hindi namatay. Kasi nandyan po sa kapayagan namin sa Quran. Para po sa inyong kalaman, si Jesucristo, pinadala lamang ng Diyos, ng Allah, sa angkan ng Israel. Sa Israel lamang si Jesus pinadala, sa naliligaw ng tupa ng Israel. Sa madalit sabi, hindi pinadala si Jesus sa Amerika, sa China, at sa Pilipinas. No. Sa naliligaw lamang siya ng tupa ng Israel. Sa mga Hudyo lang siya pinadala. Kaya pagdating ni Jesus Christ sa mga Hudyo, nagpakilala siya. Sabi niya, ako ay sugo ng Diyos. Sa time po ni Jesus Christ, nung pinadala siya sa mga Hudyo, ang claim, dalawa lang. Sabi ni Jesus, ako ay sugo ng Diyos. Sabi ng mga Hudyo, sinungaling ka. Hindi siya tinanggap. Pero yung teaching na siya ay Diyos at anak ng Diyos, wala. Sa time ni Jesus, wala yan. Dalawa lang. Sabi ni Jesus, ako'y propeta ng Diyos. Sabi ng mga Hudyo, sinungaling ka. Sa panahon na yan, kapag kriminal ka, impostor ka, sinungaling ka, papatayin ka ng mga Hudyo sa krus. Kaya kaagad ipinag-utos si Jesus na patayin sa krus. Nagpakita si Jesus ng patunay na siya ay propeta. Ginawa ni Jesus, dumakot siya ng kapirasong putik. Ginawa niyang ibon, hinipan niya at lumipad. Pero sinabi ni Jesus, hindi ito ganang akin, kung hindi sa kagustuhan ng Allah na nagsugo sa akin. Nalong nagalit ang mga Hudyo, sinungaling niya, patay niya sa krus. Doon na si Jesus nagbuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin, nagpalit ng bulag, at nagpalakad ng lumpo. Nasa Quran din po yan. Pero sinabi ni Jesus uli, hindi ito akin. Sa kagustuhan ng Allah na nagsugo sa akin. Lalong umigting ang galit ng mga Hudyo at ipinag-utos na talagang patayin siya sa krus. Ang ginawa sa tafsir ni Ibn Kathir, inipon ni Jesus ang kanyang 12 disciples, kung tawagin sa Arabic, Hawariyon, inipon niya sa bahay. Tinanong ni Jesus ang 12 disipulos, sino ang papayag sa inyo na ang mukha ko ipamukha sa kanya at magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay? Ang tumaas ang kamay, yung pinakabatang disipulos. Kaya nagulat si Jesus, bakit yung pinakabata pa tumatas ang kamay? Kaya 3 bisis binanggit ni Jesus, sino ang papayag sa inyo na ang mukha ko ipamukha sa kanya at magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay? Yung pa rin ang tumatas ang kamay. Kaya sabi ni Jesus, ikaw yun. Kaya sinabi ng Allah sa Quran, wama kataluhu, wama salabuhu, walakin syubbiha lahum. Sa Tagalog, sabi ng Allah, hindi nila napatay si Jesus at hindi na ipako sa krus. Ipinamukha ng Allah ang mukha ni Jesus doon sa ibatang-batang disipulos at si Jesus ay nangat ng Allah. Kitang-kita ng 12 disciples, butas ang bubong kasi hindi naman yan ang bubong ng panahon. Ang Allah naglikha ng 7 bahagdan ng kalangitan, nandun niya yung si Jesus sa second heaven, sa paniniwala ng mga Muslim. Buhay. Pinamukha ang mukha niya doon sa isang disipulos niya bata, at pagdating ng mga Hudyo para hulihin, kaya ang akala nila, ang nahuli nila ay tunay na Jesus. Hinihila si Jesus palabas, kinakaladjad, maraming tao nakaabang, dahil alam na huli si Jesus. Akala ng mga Hudyo, nahuli si Jesus. Kaya pala, pagdating ng mahal na araw, kakalipas lang, yung dula-dula, sinasadula nila yan. Yung nando sa taas ng cross, tinutuloy, sabi nila, ikaw si Jesus. Sabi nila, hindi. Ikaw si Jesus. Tinutusok. Nung tutuluyan siya, sabi niya, Diyos ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil hindi pala yung si Jesus. Yun ang batang disipulos. So si Jesus, ulitin ko, nandun yan sa second heaven buhay. Kaya ang mga Muslim, naniniwala kami sa second coming ni Jesus Christ. Wala nang ibang babalik na propeta, hindi si Abraham, hindi si Muhammad, hindi si Moises, dahil patay na po sila.
Si Jesus Christ lamang ang babalik dahil buhay siya. Tanda na malapit na ang araw ng paghukom. Huwag po kayong maniwala ng isang taong namatay, may kakayahang bumalik. No. Dahil kung ang patay na inilibing at may kakayahang bumalik, solve na sana ang kaso ni Ninoy Aquino at ni Nida Blanca. So si Jesus ay babalik dahil inangat lamang siya ng Allah, tanda na malapit na ang araw ng paghukom. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa muli, magandang umaga sa inyong lahat. Khair, Brother Noh, sa maiksi mong paglalarawan tungkol sa history ng Pilipinas. Sa ngayon ay pakinggan naman natin si Brother Omar upang bigyan ng kahulugan ang mga terminolohiya na naririnig natin. No, halimbawa, kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Muhammad, at ano ang Quran. At yung mga paniniwala at mga gawain ng Islam, alamin natin kay Brother Omar kung anong mga ito. At paalaala lamang, sa pagkatapos magsalita ng ating mga speaker, ay malaya kayong magtanong sa kanila. Anumang katanungan. Brother Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bisunatihi ila yaumiddin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His prophets and to all those who follow the path of righteousness until the last day. Once again, mga kapatid, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, binabati namin kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na ang ibig sabihin, dalangin ko sa Panginoon na mapasa inyo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pagpapala, at ang kanyang habag. So this is what it means. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meaning, peace be unto you, and may the mercy and blessings of God Almighty be with you all. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayong araw rito. Of course, nagpapasalamat din kami kay Colonel Ibanez sa pahintulot na magkaroon tayo ng pagtitipon at kay Major Dimabildo sa aming brother at of course sa inyong lahat dahil kung wala kayo, katotohanan na wala itong program o activity natin ngayong umaga. At dalangin namin sa Panginoon na sana hindi lamang tayo dito nagkikita-kita mga mahal na kababayan, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na ipinangangako ng Panginoon sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So katulad ng nasabi ng ating nag-introduce kanina, I was once a non-Muslim as well. Actually, I came from Iloilo, pero sa ngayon nasa Parañaque ako naninirahan. So meron kaming Islamic Study School and Guidance. This is one of the foundations na matatagpuan sa Salitran 1, Dasmariñas, Cavite. Actually, sa buong Pilipinas, yung aming foundation, isa sa pinakamalaking Islamic Foundation, at ito actually ay itinatag ng mga dating Kristiyano na nag-Muslim sa Saudi Arabia. So sa aming compound ngayon, kung sakasakali na mayroon sa inyong maligaw sa Manila, please feel free. Whether you are a Muslim or non-Muslim, we are heartily inviting you to visit our place at nang sa gayon makita natin kung ano ang compound, pamumuhay ng mga Muslim. So ngayon, around 98 families ang naninirahan doon. Iba't ibang lugar ang pinanggalingan. May mga Bisaya, may Ilonggo, may Ilocano, may Bicolano, may Tagalog, may Kapampangan. From whichever part of the Philippines, name it, mayroong naninirahan doon sa compound. At of course, mayroon kaming security guard 24 hours. At ang pamumuhay of course roon, lalong-lalo na sa pananamit. Bawal ang manigarilyo sa compound. Bawal ang uminom sa compound ng alak.
At ang kababaihan, bawal na maglakad na nakashort, kailangan mahaba ang kasuotan. Maging ang kalalakihan, kailangan ang aura na tinatawag ay covered na nakadamit at puruntong lampas tuhod ang kasuotan. At ang lahat ng ito, of course, ipinatutupad in submission to the commandments of our Creator. So mga mahal na kapatid, pinaliwanag ni Brother No ang brief na history ng Islam sa Pilipinas. So, katulad ng sinasabi niya, if we Christians embraced Islam, we are not changing our religion, but the truth of the matter, we are only returning from the route where we came from. So, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kapatid, may mga terminolohiya tayong naririnig. In fact, this is one of the reasons kung bakit kami naririto. Isa sa fulfillment ito ng project ng ating government, yung bridge building between Christians and Muslims. Katulad ng nasabi ni Captain kanina, marami sa ating mga kababayan na may mga misconception sila hinggil sa tunay na aral ng Islam. Others, they are labeling the Muslims as terrorist, fundamentalist, extremist, kung ano-ano. So the purpose of our coming is to share to you the truth nang sa gayon ang mga maling haka-hakaan natin, maituwid natin. Pero mga mahal na kapatid, ang aming pakiusap na sa ating talakayan ngayon, we have to judge Islam by the scriptures, by the teachings, and not by the wrongdoing of people who claim to be Muslims, pero hindi namumuhay ayon sa aral ng Islam. Hindi rin namin ipinagkakaila na marami ang nagsasabing Muslim, pero hindi ipinamumuhay ang tunay na mensahe. Kaya kung sila ay nagkakamali, hindi ibig sabihin na ito ay aral ng Islam, kundi kanilang magiging pananagutan ito sa Panginoon sa araw ng paghuhukom. So ang mga terminolohiya na nais nating ipaliwanag, mga kapatid, like for example, the word Islam. Ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, but Islam was generated from the root word salam, salitang ugat na salam, na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung inyong mapapansin ang mga Muslim, ang pagbabatian sa isa't isa, ang laging sinasabi, Salamu alaikum, meaning peace be with you. Lagi niyang hinahangad na ang kapayapaan ay mapaparoon sa kanyang binabati. In fact, kapag sinabi mo ito, nangangahulugan ito na ang binabati mo, ligtas siya sa iyong kamay at sa iyong dila. Katulad halimbawa, sinabi ko sa kanya, kapatid, Salamu alaikum. Dalangin ko sa Panginoon na mapapasa iyo ang kapayapaan. So, ibig sabihin noon, kung magtalikuran man kami o kahit halimbawa, may sama ako ng loob sa kanya, hindi ko magagawa na sasaktan siya. At kung magtalikuran kami, hindi ko magagawa na ibabakbite o ichichismis siya. Dahil otherwise, nasaan ang diwa na ang panalangin ko na mapasa kanya ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Panginoong Diyos. So, I repeat, ang Islam kinuha sa root word na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya ang mga Muslim, ang pagbabatian, Salamu alaikum, meaning peace be with you. At ang greetings na ito, mga kapatid, hindi lamang dapat actually ang mga Muslim ang gagamit nito. Dapat ang tunay na naniniwala at sumusunod kay Hesukristo, ito rin sana ang magiging batian nila sa isa't isa. Dahil maging si Jesus Christ noong kanyang panahon, every time na papasok siya sa sinaguga, ang greetings ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo at mga followers ay peace be with you, meaning Salamu alaikum. At ang pagbating ito, itinuturo ito sa karamihan sa nagsasabing Kristiyano. Halimbawa, kung may mga kapatid tayong Katoliko rito, kung natatandaan natin kapag tayo ay pumapasok sa simbahan upang makinig sa sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya titingin ka sa iyong katabi, kanan, kaliwa, likod, at sinasabi mong peace be with you, peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, Salamu alaikum, Salamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam, mga kapatid, this is an Arabic word na may pautos o literal na meaning o kahulugan. Ang ibig sabihin ng Islam sa literal na pakahulugan ay submission or obedience or surrender, pagsunod o pagsuko o pagtalima sa batas ng Panginoong Diyos.
Kaya tulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng isang tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin mga kapatid, ang halos lahat ng pananampalataya o relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o tribo. Take for example Hinduism. Hinduism is one of the religions generated from the tribe of Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. Ganon din ang Judaism, hinango sa tribo ng Judah. Walang kaibahan sa Buddhism from the name of the founder Gautama Buddha, at walang kaibahan sa Christianity from the word Christ. Ngunit ang Islam, hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa batas ng Panginoong Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan, mga kapatid, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumo ang isang tao ay Arabo, o kaya taga Mindanao, o kaya membro ng Abu Sayyaf, o membro ni Bin Laden, kung hindi naman sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Diyos. Sad to say that they are Muslims. Siguro Muslim sila sa pangalan, o Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. But if they are not submitting, obeying, surrendering to the will of God, sila ay Muslim-Musliman lamang. So we would like to emphasize na ang ibig sabihin ng Muslim, mga nilikha ng Diyos o ng Allah na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang kautusan. At ang Allah, mga kapatid, na naririnig ninyo, huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang naming mga Muslim. Dahil ang Allah, wala siyang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita. Siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat at siya lang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating Creator sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya ang sabi ng Allah sa Quran, I would like to quote the original revelations. I don't know if we have the copy of the Quran. Ang sabi ng Allah dito sa Quran, sabi niya, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'abudni wa aqimi salata lidikri. Meaning, ang sabi niya, katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos liban sa akin. Kaya paglingkuran ninyo ako at mag-alay ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko mga mahal na kapatid na kapag naririnig ninyo ang Allah, don't ever think na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Ang Allah, siya rin ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta mula kay Adan, ang unang taong nilikha ng Allah, hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, naririnig din ninyo mga kapatid. Some of our fellow Filipinos, ang akala nila na ang wino-worship naming mga Muslim, si Muhammad. That's why some people, they are saying that we Muslims are Mohammedans. Mga mahal na kapatid, kailanman hindi matatanggap at hindi tatanggapin ng isang matino na Muslim na sabihin mong Mohammedans. Dahil kapag sinabing Mohammedans, para baga ang gusto palabasin na ang sinasamba si Muhammad. I repeat, there is no sane Muslim na ang sasambahin niya ay si Muhammad. Ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad, siya ay isang tao na nilikha din ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ngunit, siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. In fact, kung pag-aralan natin ang history mga kapatid, si Jesus Christ at si Muhammad, magpinsang malayo sila. They were distant cousins. Kung nagbabasa tayo ng kasaysayan or even the Bible, mababasa natin si Propeta Abraham. Probably you heard the name Abraham. Si Propeta Abraham, siya ang kinilalang ama ng mga mananampalataya or father of faith. Ang first wife ni Abraham, si Sarah, matagal na panahon hindi sila nagkaanak.
Abraham, who wanted to have his own descendants, he contracted a second marriage. Ang naging pangalawang asawa ni Abraham, si Hagar. Nagkaanak sila, pinangalanan nila kay Ismail. Nang si Ismail ay nasa edad na 14 years, walang imposible sa Allah o sa Panginoon. Kahit matanda na si Abraham at ang first wife niyang si Sarah, binigyan sila ng anak, pinangalanan naman nila kay Isaac. So si Isaac, nag-asawa siya at nagsalit-saling lahi. Doon lumabas sila propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesucristo. At si Ismail nag-asawa at nagsalit-saling lahi rin. Doon lumabas sila Ketura, Kedar, Adnan, Midian, Nibayot, hanggang lumabas si Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na distant cousin si Kristo at si Muhammad, since kung ititrace ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan si Propeta Abraham na tinaguri ang ama ng mga mananampalataya. Si Muhammad, mga kapatid, isinilang sa Makkah, sa Saudi Arabia, at si Kristo naman isinilang sa Jerusalem, sa Palestine, parihong Middle East countries na tinatawag sa kasalukuyan. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, more or less 570 years. At si Muhammad, isa siyang unlettered prophet, meaning hindi siya marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Subalit kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Makkah bilang isang napakabait at mapagkakatiwalaang tao. Kaya ang tawag sa kanya ay Al-Amin, meaning the trustworthy o ang mapagkakatiwalaan. Noong siya ay nasa edad na 40 years, habang nagmi-meditate sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon dito sa Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, mga kapatid, hindi ito mga bagong batas ng Diyos. Dahil kung ano yung mga batas ng Panginoon na ipinadala niya sa mga naunang propeta, katulad ni Jesus, Moises, Abraham, Noah, na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Diyos o ng Allah. Mahal tayong lahat ng ating tagapaglikha. Ayaw niya tayong malihis sa tuwid na landas. So bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo ang huling propetang si Muhammad at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kautusan nang sa gayon, sino man ang matapat na sumunod at mamuhay ayon sa mga batas na ito, nakakasiguro sila ng kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad namatay sa edad na 63 at inilibing siya sa Madina sa Saudi Arabia rin. Kaya naging propeta siya ng Allah sa loob ng 23 years dahil na-commission siya as a prophet at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years of being a prophet, doon ipinahayag sa kanya itong Quran, mga kapatid. Itong Quran hindi buong aklat na ibinigay sa kanya, but this was revealed to him piece by piece for a period of 23 years through Angel Gabriel. Si Muhammad, of course, memorize niya itong buong Quran. At para sa inyong karagdagang kaalaman, noong kapanahunan niya, lahat ng kanyang mga tagasunod nasasaulo ang buong Quran. At magpahanggang sa ngayon, for your information, milyon na mga Muslim sa buong sanlibutan ang namemorya ang buong Quran, word for word, from cover to cover. Kaya natin sinasabi na milyon sa mga Muslim ang nakamemorize dahil ano ang alam ninyong banal na kapahayagan, mga kapatid, na nasasaulo ng kanyang tagasunod from cover to cover. Like, for example, the Bible. We are not trying to demean the Bible. Hindi sa tinutuligsa natin ito. Kundi binabanggit natin just a sort of comparison lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, sino ang kilala natin na nasasaulo niya ang buong Biblia magbula sa Genesis hanggang sa Revelations? Or even the New Testament alone, from Gospel according to Matthew down to Apocalypse, who could memorize the whole New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit itong Quran, mga kapatid, I assure you na dito lamang sa Davao, napakaraming mga Muslim, may mga bata na nasa edad 12, 13, 14, 15, that they memorize the whole Quran verbatim from cover to cover as it was originally revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him. So this is what we could explain to you briefly if what is Islam, who are the Muslims,
who is Allah, who is Muhammad, and what is the Quran. Bilang Muslim mga kapatid, mayroon kaming pinaniniwalaan. When we were in Christianity, tinuturuan kami ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. So para sa inyong kaalaman din, ang Islam nagtuturo na ang mga Muslim kailangang maniwala ng buong katapatan sa mga bagay-bagay na ito. First and foremost, we Muslims believe and worship the one and only Allah, the Almighty. Sa Islam mga kapatid, kapag sinabi na ang Diyos ay isa, talagang isa. Wala yung sinasabi na may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. When we say that God is one, absolutely He is one. At siya lamang ang dapat sambahin natin sapagkat siya lamang ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Likewise, ang Christianity mga kapatid, nagtuturo ng paniniwala sa anghel. We Muslims likewise believe. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang naglilista ng ating mabubuting ginagawa. Sa kaliwa, siya ang naglilista ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito ang tinatawag na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ipipresent sa atin sa darating na Day of Judgment. Kung matimbang ang kabutihan na nagawa mo, you are destined to paradise. Ngunit kung matimbang ang masama, you will be thrown to the hellfire. Ang lahat ng ginawa ng tao, it may be good or bad, walang may nakalalampas. Everything is jotted down by the angels. Ang pangatlong paniniwala ng mga Muslim is to believe in all the original revelations of God. We believe that si Propeta Abraham binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Scroll of Abraham. Tinatawag ito na Kalatas or Sohof. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Law or the Decalogue. Dika meaning 10, 10. Doon matatagpuan ang 10 Commandments. Tinatawag rin ito na Torah. At naniniwala ang mga Muslim na si Propeta David binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag ito na Sabur. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelations ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag na Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng Quran, meaning the reading, ang babasahin. So, being a Muslim, we are duty-bound to believe in all those original revelations sapagkat iisa lamang ang pinagmulan ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim mga kapatid ay ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Maraming propeta ang binanggit natin. Magbabanggit ulit tayo ng ilan. Katulad nila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propeta, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang susundin silang lahat, mahalin at igalang dahil ang mga propeta, mga kapatid, mga chosen people sila. Binigyan sila ng Panginoon ng kautusan upang ituro nila sa kanilang mga nasasakupan. Sa Islam, ang mga propeta sinusunod, binamahal at ginagalang, ngunit walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang Panginoong Diyos na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng mga propeta. Ang katotohanan mga brothers, ang lahat ng mga propeta, mga Muslim silang lahat. Maaaring itanong nyo kung bakit natin sinabing Muslim. Sapagkat kung pag-aralan natin ang kanilang buhay at kasaysayan, silang lahat noong panahon nila, tuwiran silang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng Diyos. Like for example, Moises. Ang teachings ni Moises noong kanyang panahon mga kapatid is to worship only one God. At tuwing manalangin si Moises, sa iisang Diyos lamang siya tumatawag at nagpapatirapa sa lupa kung manalangin. Nang ipadala si Jesus Christ, ganon din ang kanyang turo, ang sumamba lamang sa iisang Diyos. At maging si Jesus kapag nagdarasal, sa Diyos lamang tumatawag at nagpapatirapa din sa lupa. Ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa iisang Diyos at kung siya'y magdasal, nagpapatirapa rin sa lupa. At kung ating mapapansin, ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi,
anuman ang katayuan sa buhay, anuman ang katayuan sa lipunan, babae man o lalaki, kapag nagdarasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Malinaw mga mahal na kapatid na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng mga propeta dahil iisang Panginoon lamang ang nagpadala sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, ang ating bansa, mga kapatid, kilalang kilala na may pinakamaraming relihiyon. So kung maraming relihiyon ang lumabas sa ating bansa, maaring hindi maganda pakinggan, but this is the truth of the matter. Ang unang reason kung bakit mabilis ang pag-sprout ng iba't ibang relihiyon dito sa atin, dahil mga kapatid, ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon which you will not find in Islam at all. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat sila ang ating daan, sila ang ilaw, sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Ibig sabihin na kung ang mga propeta ng Allah ang ating tularan at pamarisan, we are assured that our prayers will be accepted by God at makakamta natin ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom, to believe on the day of judgment. Halos lahat ng pananampalataya sa buong sanlibutan naniniwala at nagtuturo rin about the day of judgment. We Muslims likewise believe. Mga mahal na kapatid, mahalagang mahalaga na paniwalaan natin lahat ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat naman ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala na may araw ng paghuhukom, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Maaring itanong nyo kung bakit. Dahil kung ating mapapansin, marami sa kapwa-tao natin ang gumagawa ng mabuti, subalit hindi nabibigyan ng tamang gantimpala. Marami rin ang gumagawa ng masama na hindi sila napaparusahan. Araw-araw manood tayo, 24 oras, TV patrol, magbasa ng newspaper, makinig ng balita sa radyo. Araw-araw maraming balita ang ating nababasa at napapakinggan. Marami ang pumapatay, nagnanakaw, nanghuhold up, nangre-rape, nanghuhostage, nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa, na kung ang isang nakapatay o ang isang nang-rape ay mayaman at ma-influensya, na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection, dahil sa sila ay mayaman at ma-influensya, nababaliwala ang kasamaan na nagawa nila. Dahil ang batas na ipinaiiral ay man-made law na natitwist o nasisircumvent ng mga mambabatas. Ngunit kung naniniwala tayo sa araw ng paghuhukom, ang sabi ng Allah ng Panginoon, A'udhu billahi minash shaitani rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning, ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa destiny na tinatawag kapalaran or itinakdang tadhana, tinatawag na qadar. Ang ibig ipakahulugan mga kapatid, na anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng mundo, tanggapin natin na ito ay nalalaman at pinahihintulutan ng Panginoon. Kung tayo ay nagkasama-sama ngayong araw, this is planned by God. Wala sa katiting na pangarap namin na umalis kami kanina sa hotel doon sa Davao, na itong mga kapatid mismo ang aming makakasalamuha rito. Maging kayo, hindi nyo naman ini-expect na exactly itong mga kababayan natin ang inyong makakasama rito. Kung kami na dating mga Kristiyano ay nag-Muslim, we believe that this is planned by God. Since no matter how we plan for ourselves, there is the best of the planners at walang iba kundi ang Panginoon. Kaya kung halimbawa mga kapatid, isa tayo sa binigyan ng Panginoon ng chance na makita ang katotohanan, we have to be grateful, we have to be thankful sapagkat this is one of the signs na isa ka sa kanyang minamahal. Tandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng tao mapupunta sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao ay destined sa paraiso, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Subalit alam ng Panginoong Diyos na marami ang magtatakwil sa Kanya.
marami ang hindi maniniwala sa Kanya. Marami sa tao ang magmamalaki. Kaya siya lumikha ng impyerno para may kasasadlakan ang mga taong ayaw sumunod, sumuko, tumalima sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa Kanya. At sa Islam, kailangang paniwalaan din natin mga kapatid na kahit hindi natin nakikita ang Panginoon o ang Allah, ngunit tayong lahat ay nakikita Niya. Maaaring nandito tayo sa silong ng hall na ito, ang ating pamilya at mga mahal sa buhay, maaaring na sa iba't ibang sulok sila ng daigdig. Subalit ang Allah, ang Diyos na sinasamba, nakikita Niya tayong lahat sapagkat Siya ay all-seeing, all-hearing, all-knowing, at nasa kataas-taasan natin siyang lahat. Siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang Kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. At sa Islam, mga kapatid, it's not enough that you are believing. Kailangan ito ay may kaakibat na gawa. So ang mga gawain sa Islam, katulad ng pag-aayuno, pagbibigay kawang gawa, kung mayroon ka, kung wala, hindi ka obligado, ang pagsasagawa ng Hajj, kung ikaw ay may kakayahan, ngunit ang importante pa ay ang 5 beses na pagdarasal. Itong pagdarasal, mga kapatid, mahalaga ito sa buhay ng lahat ng tao, kahit sino ka pa. Ang pagdarasal, mahalaga, importante sa buhay ng isang tao. Ngunit kung tutuusin, hindi ito kailangan ng Diyos. Kung bakit kailangan natin ang magdasal, dahil tayong tao ang may pangangailangan, mga kapatid. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Diyos. Sa pagdarasal, dito natin ang Diyos pinasasalamatan, pinupuri, dinadakila, linuluwalhati. Higit sa lahat, dito tayo tumatanaw ng utang na loob sa Kanya. Hindi ito katulad ng karamihan sa tao, na ang karamihan sa tao, naalaala lamang ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, kung tumanggap ng balita na may problema ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ngunit ang tao, kapag maayos ang buhay, maayos ang kalusugan, ang naglalaro sa isip niya na kaya niya tinatamasa ang lahat dahil sa sarili niyang sikap o ang akala niya mahusay siya, magaling siya, matalino siya, madiskarte siya. Ito ang akala niya. Nakalimutan niya na ang lahat ng kanyang tinatamasa sa mundo, ito ay pahiram at ipinagkakatiwala lamang ng Panginoong Diyos. At ang pagdarasal, of course, pagkain ito ng ating espiritual na katawan. Nagpapatawad sa mga kasalanan. Ang bayad, maaaring wala rito sa lupa. Ngunit ang katotohanan, mga kapatid, tayong lahat ay magwawakas. Magbabalik tayo sa ating Panginoon upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Sa Islam, mga mahal na kapatid, nothing harm to strive in order to succeed. Pero dapat mas higit na paghandaan ng tao ang tinatawag na kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, sana huwag namang sabihin ng isang tao na later on na lang, pagka nag-retire na ako, o kaya pagka senior citizen na ako, how sure are you? How sure are we na aabutin tayo ng senior citizen? Dahil ang sabi ng Allah sa Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Meaning, ang sabi ng Panginoon, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang lugar o puok kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir. Ang Allah, ang Panginoon lamang, ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. So, mga mahal na kapatid, we did not come to convert you to Islam, kundi ang purpose ay iparating sa inyo ang katotohanan. Nang sa gayon, kung nag-uunawaan tayo, madidevelop natin yung kapayapaan, higit sa lahat natin sa pagkalikha sa atin, we are polygamous in nature. Di nyo ba napapansin si Sir? Katabi na si Ma'am, kinakalabit pa rin ang yaya ng anak nila. At hindi lang sa tao ang polygamous, maging sa hayop. Di nyo nakita yung manok na lalaki, ang nakasunod sa kanya, 4 na babae. Muslim din. Poultry ng manok, 2 lalaki, ang daming babae, nangingitlog lahat. Punta ka sa pastuhan ng baka, daming babae, 1 breeder, buntis lahat. Polygamous din sila. Tingnan nyo yan. Ano pa ang dahilan
Kasi ang tagapaglikha natin, talagang siya ang the best planner. He's the all-knowing, the controller, the sustainer. Mga mahal na tagapakinig, kaya tayo pinahintulutan mag-asawa ng 4. Kahit pantay pa ang gawin ng Diyos sa pagsilang ng lalaki, may babae. Pero alam natin na sa ngayon lamang ang babae sa lalaki. Tayong mga lalaki, malapit tayo sa panganib. Kayo, nag-army kayo, nagsundalo. Ang iba naman, nag-NPA, nag-abusaya, nagkatagpo, patay lalaki. Ilang babae ang maiiwan? Sino ang kakalinga ron? Mangingisda. Walang mangingisda na babae, karaming lalaki. Inabutan ng alon, patay. Magbubukid, maakyat ng nyug, nahulog, patay, babae na naman maiwan. Ang iba nagpare. Ang iba bumigay pa aray. Paano na yan? Sino ang kakalinga niyan? Kaya sa Islam po, mga mahal na tagapakinig, ang pag-aasawa namin na higit sa isa, hindi sarap, hirap. Kasi sa araw sa Islam, ang isang binatang Muslim, papakasalan niya ang biyudang babae na may anak na 3, 4, kaya niya pakasalan para matulungan niya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Ganun po. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang asawa niyang birhin. Puro mga biyuda. At tulad niyang sinabi ni Brother Yusuf, kung ang una mong asawa na bilhan mo ng isang hirpin, may hirpin din yung pangalawa, pangatlo, pang-4. May 3 kang asawa. Ilang araw sa linggo, isang araw ka doon, dalawang araw ka doon, dalawang araw. May sobra na isa, paikot din yun. Kaya po mga mahal na tagapakinig, ayon sa survey, sa 100 na kalalakihang Muslim, less than 10% lang sa amin nakapag-asawa ng higit sa isa. Bakit? Mabigat ang obligasyon. Pero huwag kayong mabibigla, kasi mahilig ako mangbigla. Sa kalalakihang Christian, list sa 100 na Kristiyanong lalaki, less than 10% lang sa inyo ang walang another woman. Kasi maliit lang ang kondisyon nyo. Alam nyo yung kondisyon nyo? Sabihin ko, huwag lang mahuhuli ni Mrs. Yun lang. Si Ruben Abdulaziz Padilla nung mag-Muslim, sabi na, kaya niya nag-Muslim para mag-asawa ng marami. Sabi ni Ruben, Christian pa lang ako, ang dami ko ng asawa, ba't ako mag-Muslim? Ito ho, atin-atin lang. Kung papayag kayo. Pero pwede na rin yung iparating. Si Joseph Estrada gusto mag-Muslim. Kaya lang tinanong niya, ilan asawa ng Muslim? Sabi na 4. Ay, hindi ako pwede, 12 asawa ko. So dito pala, mali yung pananaw na narinig ko ng Kristiyano na kapag babaero ka daw Kristyan, may solusyon na, mag-Muslim ka. Mali. Nakausap namin si Colonel Ibanez noong nakaraang araw, bago ito ma-schedule, sabi niya, karamihan ng sundalo, nagmumuslim para mag-asawa. Lang ng marami. Sabi ko, Colonel, kung totoo man yan, mali ang konsepto niya. Kasi ako, sabi ko, dati akong Kristyan, alam ko sa Kristyan, isa lang ang asawa, kahit ganito lang hitsura ko, marami akong extra. Mayroon akong bida. Mayroon akong extra. Ngayon, Muslim ako, natira lang ang bida, walang extra. So, ganun. Kaya, yung sinabi niya, mga sundalo na nag-Muslim, mga asawa, sabi ko, mali ang kanyang napuntahan. Dahil dito, malilimitahan ka hanggang 4. Pag Christian ka, malaya ka. Kaya walang puwang sa Islam ang lalaking babaero. Doon sa tanong ng brother, na ang 5 times na sala, ibinase niya doon sa Islam, ang totoo hindi yan ang meaning na Islam. I-S-L-A-M na Isya, yung sala natin ng gabi, Isya, Subu, Lohor, Asar, Maghrib. No. Supposed to be hindi Lohor, Dhuhor yan. So hindi yun. Ibang meaning ng Islam, pinaliwanag ng Islam. Islam, ang ating pananampalataya, ang tagasunod ay mga Muslim. So ganito lang kasimple ang isang Muslim, mga mahal na tagapakinig, para hindi maggulo. Ang Muslim, pinaliwanag kaya na mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima. Para sa inyong kaalaman, ang araw Muslim eh. Sumusunod niya sa batas na binigay ng Diyos. Sabi ng Allah, sumikat ka sa silangan para maging tanglaw, ilaw ng aking mga nilikha sa kanilang paghanap buhay. Ilaw natin yan. Sumikat sa silangan, lulubog sa kanluran. Wala siya magawa. Sumusunod siya sa batas ng Diyos. Mga bituin, Muslim din.
Pagmasdan nyo ang bituin sa gabi, bakit hindi nagbabanggaan? Bakit hindi naglalaglagan? Wala namang mga tukod yan. Sumusunod din sa batas ng Diyos. Muslim. Ang punong mangga, Muslim. Kasi sabi ng Allah, mangga ka, magbunga ka ng mangga. Pag nakita kayo mangga, nagbunga ng santol, hindi Muslim. Mga hayop, Muslim. Sabi ng Allah, ikaw kalabaw, mag-asawa ka, kalabaw. Nakita ba kayo kalabaw nag-asawa ng kabayo? No, hindi na siya Muslim. Ganun lang kadali. Lahat ng nilikha ng Allah, ng Diyos, na nakikita natin, nakikita, na sumusunod, sumusukat, tumatalima sa batas ng Diyos, they are Muslim. Kaya pag hindi ka sumunod sa iyong tagapaglikha, no, you are not Muslim. Ito lang po kasimple. Pag ako, dating Christian, nag-Muslim, tinuruan ako. Simple lang. Pag isa kang Muslim, ipag-utos mong mabuti, ipagbawal ang masama. Tapos na. Imagine niyo kung lahat ng tao sa buong mundo, Muslim, nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Hindi natin kailangan security guard. Hindi natin kailangan sundalo. Individual nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Ano pang problema? Yun po ang katotohanan. Tingnan nyo ang Muslim, ang turo ng Propeta Muhammad SAW. Pag ang malakas daw na Muslim, hindi yung may kalaban siya sinuntok niya tumbah. No, hindi yung malakas na Muslim. Ang malakas na Muslim, kapag ginalit ka, mapipigilan mo ang galit mo. Yan ang malakas na Muslim. So mali yung sabi ng mga Muslim, ganito. Kaya kung taliwas dito ang nangyayari sa kilala yung Muslim, may kilala kayong Muslim ang pangalang Abdullah, Yusuf, Muhammad, pero nagbibita ng shabu, nagbibita ng bulsidi, mamamatay tao, nahingit na. Hindi ho. So, nakarating na ngayon ito sa inyo. Okay? At, ang kanina, okay. Yung pagsasala po ng 5 beses, kailangan nyo sa isang Muslim. Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Ang pagdarasal ng 5 beses sa maghapon, yan ang maglalayo sa atin sa paggawa ng kasamaan. 5 beses? Nakakahiya. Nalalapit sa kanya, mamaya gawa ka ng mga kasalanan. Okay, summarize ko lang tungkol doon sa baboy. Pag tinatanong ako bakit ang mga Muslim kumakain ng karne ng baboy, sinasagot ko lang ng maiksi. Pwede kaming manukin, bakahin, kambingin, wag lang kaming bababuyin. Maraming salamat. Dakal khair, Brother Noh. So kung meron pa kayong katanungan, lubos-lubosin na natin hanggat nagkakaharap tayo ngayon. So, hindi natin alam kung kailan naman tayo muling magkikita-kita o hindi na talaga. So, bihira lang ang mangyaring ganito. Kung meron pa kaya sa... Para sa nakakarami po sana, madali lang po sana magbalik. Ayan, magandang tanong. Okay? So, inshallah, bibigyan natin ng pagkakataon yung isang speaker naman natin upang alamin kung paano ba talaga magbalik Islam. Bismillah, sa ngalan ng Allah, ng Diyos. Ang pagpasok sa Islam, mga kapatid, napakadali. Walang maraming seremonya. Wala yung sinasabi na bibinyagan ka o maghahanap tayo ng mag-i-sponsor sa iyo. Ang kondisyon lamang sa sino mang nais magbalik loob sa kanyang tagapaglikha, kailangang tanggap niya ng walang duda sa isip at puso na siya ay sasamba lamang sa nag-iisang Panginoon, sa Allah. Na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, pero halimbawa tayo mismo tumingin sa salamin, makikita natin kumpleto tayo sa bahagi ng katawan, ito ay sapat na proof upang maniwala tayo na may Diyos na naglikha sa atin at nagbigay ng buhay sa atin. Tumingin tayo sa ating kapaligiran, ang lahat ng ito ay likha ng Panginoong Diyos. Sa gabi, may mga buntala sa kalangitan, may bituin, may buwan. Ito ay sapat na mga tanda upang maniwala tayo na tunay na mayroong nag-iisang Panginoong Diyos. So mga kapatid, ang sino mang nais na magbalik loob sa kanyang tagapaglikha, kung siya ay yayakap sa Islam, wala siyang ibang gagawin kundi manunumpa lamang siya. Sa panunumpa, kanyang i-express ang mga kataga na ito, ang meaning, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako
na si Muhammad ang huling propeta. Naniniwala ako na si Hesukristo, anak ni Maria, propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, tayong lahat. Darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Diyos o ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. Pagkatapos sabihin ang panunumpang ito, mga kapatid, isa na siyang Muslim. At ang pangako ng Panginoon, kung sino man ang manumpa ng tapat sa kanyang sarili, pagkatapos niyang mabanggit, lahat ng kanyang kasalanan, pinatatawad, katulad siya ng isang bagong silang, walang bahid ng kasalanan. Ito yung tunay na born again. Sapagkat sa Islam, ang lahat ng kasalanan na nagawa ng tao, mapapatawad ng Panginoon kung siya ay nagsisisi na hindi niya gagawing muli. Ngunit ang kasalanan na walang kapatawaran magpakailanman ay ang sumamba tayo maliban sa ating tagapaglikha o idaan natin kung kani-kanino ang pagsamba. Kaya ang pagsamba sa Islam, diretso sa Panginoon. Sapagkat nakikita niya ang lahat, nalalaman niya ang lahat, naririnig niya ang lahat. So ganyan kadali, mga kapatid. At of course, sa sino mang magbabalik Islam, pagkatapos niyang manumpa, hindi naman natin aasahan na marunong na siya sa mga gawain. Dahil ang katulad niya, parang bata na nag-enroll lamang sa eskwela. Kung may anak ka at i-enroll mo sa eskwela, it does not mean na marunong nang siyang sumulat at marunong bumasa. Kaya siya i-enroll para simulan na turuan kung paano sumulat, paano bumasa. So the same thing sa sino mang gustong sumuko sa kanyang tagapaglikha, manumpa lamang muna siya na wala siyang ibang sasambahin kundi ang tagapaglikha lamang at ang mga gawain step by step, little by little, tuturuan. At mamuhay tayo, of course, ng mapayapa ayon sa batas ng Panginoon dahil ang kapayapaan, mga mahal na kapatid, hindi ito matatamo sa kapangyarihan, hindi ito matatamo sa posisyon, hindi ito matatamo sa kayamanan o sa kapangyarihan. Ang tunay na kapayapaan, natatamo, nakakamtan lamang ito kung ang isang tao ay ganap tunay na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang tagapaglikha. Tandaan natin gaano kayaman ang isang tao kung walang tunay na pananampalataya, hindi niya matatamo ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Just one example, siguro narinig ninyo kung sino si Christina Onassis. Ang kwento kay Christina Onassis. Nagsusulong anak ni Aristotle Socrates Onassis, pinakamayamang tao sa kasaysayan ng panahon sa buong mundo. Nagsusulong anak. So, nung mamatay si Aristotle Socrates Onassis, the only heir doon sa yaman ni Aristotle Socrates ay ang anak niyang si Christina Onassis. Ngunit nagkaroon ng kahunting bahagi sa yaman si Jacqueline Kennedy, yung asawa ni President John F. Kennedy ng Amerika, sapagkat pinakasalan ito ni Aristotle Socrates nang mabiyuda siya ni President Kennedy. So si Christina Onassis noong kapanahunan niya, isa sa pinakakilalang socialite, pinakamayamang babae sa buong mundo. Ang unang naging pangasawa ni Christina, isang Amerikano, hoping na matatamo niya ang kaligayahan, ang kapayapaan. Pero ang katotohanan, wala pang isang taon silang nagsasama nung American husband niya, hiniwalayan niya. Dahil hindi siya kontento, hindi siya masaya. So, ang ginagawa niya, naglalakbay, nagtour sa buong mundo. Sinusundan siya ng mga paparazzi, yung mga taga-media. Nakakita siya ngayon ng isang Griego, kababayan ng tatay niya, since they were from Greece. So, pinakasalan niya isang Griego at ang akala niya, doon na siya liligaya. Pero walang isang taon, hiniwalay niya ulit. Ang ginawa niya, naglakbay sa buong mundo, sinusundan siya ng mga taga-media. At sinasabi, hindi ba ikaw si Christina Onassis? Yes, I am Christina Onassis. Isn't it that you are the richest woman in the world? Yes, I am the richest woman in the world. Pero wala akong kaligayahan, walang kapayapaan. Ito ang inaangkin, sinasabi sarili. Hanggang sa nakakita siya ngayon ng isang French industrialist. So pinakasalan niya ulit. Pero walang isang taon ulit, mga kapatid, hiniwalayan na naman niya. And he keep on touring all over the world. Ganun ang ginagawa ng mga taga-media, sinusundan. Sinasabi na hindi ba ikaw ang pinakamayamang babae? Ako, pero wala akong kalagayan, walang kapayapaan.
And finally, nakakita siya ng isang taga-Russia, pinakasalan na naman niya. Pero walang isang taon ulit, hiniwalayan na naman niya. And after sometimes, si Christina Onassis, mga kapatid, saan natagpuan? Sa isang hotel sa Argentina, nagbigti. So ang tanong, ang kayamanan niya, ang pagiging socialite niya, nakapagbigay ba ng kapayapaan sa kanya? Mga mahal na kapatid, ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng matapat na pagsunod, pagsuko, pagtalima sa ating tagapaglikha. Magtiwala tayo ng tapat sa Panginoon. Dahil ang sabi niya, yaong walang pananampalataya lamang ang nawawala ng pag-asa sa aking tulong, sa aking habag, at sa aking awa. So kayo mismo ang makakapag-witness sa sarili nyo kung ano ang pagbabago ang madarama natin kung tayo ay lubos na nagtatiwala sa Panginoong Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, mag-ipon ang lahat ng tao para gumawa sa iyo ng kasamaan. Kung hindi niya pahihintulutan, hindi ito mangyayari. At mag-ipon ang lahat para gumawa din ng kabutihan. Kung hindi niya ipagkakaloob, hindi rin mangyayari, mga kapatid. So ang pananampalataya, Islam nagtuturo na habang tayo humihinga, matuto tayong magpasalamat, pumuri, magtiwala, magtanaw ng utang na loob sa Panginoon at magtiwala ng tapat sa Kanya. And we believe you will attain success not only in this world, higit sa lahat sa kabilang buhay. So ang pagpasok sa Islam, muli kapatid, walang maraming seremonya, ang manumpa ka lamang ng tapat sa sarili mo na sa isang Panginoon ka lamang sasamba. Yung mga gawain little by little, we will come to that. Baka mayroong mag-embrace? Inshallah, kung mayroong mag-embrace, napakadali. Like what one brother did a while ago, habang tumatakbo kami, ini-explain sa kanya kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Muslim. And he decided na mag-embrace ng Islam, so sinasabi lamang, Ashhadu ala ilaha illallah, meaning sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang, ang tagapaglikha. So other testimony will follow, step by step, sasabihin at susundan lamang. Yes, brother? Okay. By the way, siya si Engineer Dilanggalin from Dibagilin from Cotabato. He is the brother-in-law of Diggs Dilanggalin. Yung dentista na sister ni Dilanggalin ang sinagot mo. Ang napangasawa niya. Good morning. Assalamualaikum. Actually, mapapansin ninyo, ako civil engineer, sumasama sa kanila. Dahil alam kong maganda ang nakukuha dito. Ang akin naman, kaya namin ginagawa ito, pagmamahal sa inyo. Especially kayo ng mga military. Nung sinabi sa akin, punta tayo sa mga camps magdawa. So natuwa ako, sabi ko, sama ko dyan. Dahil ang job ninyo, delikado masyado. Anytime, prone to accident. Ngayon, ang problema, pag ikaw ay namatay, na hindi ka maniwala sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, na yung sinasamba ni Jesucristo. Napakasakit, Kuya Eddie. Mahirap, sa totoo lang. Pero kahit ganyan kayo, pag namatay ka, you believe in God, maniwala kayo sa amin, paraiso ang kanyang reward. At hindi lang dito tayo magkikita, pati sa kabilang buhay, at the same time, kung isa ang ating pa. Isa pa, pag ikaw ay babaero, playboy, solve na ang problema mo hanggang 4, hindi 2. Legal na. Legal na. Kaya talagang marami dito, especially mga gwapo, at saka every camp o place na ma-assign ka, ay maraming chicks. Di ba? Hindi maiwasan. Marami akong kaibigan, sundalo pati, pulis din. Mahilig talaga. Mahilig. Sa totoo lang. Siyempre man, si Sais, ang bago-bago niya, amoy bulaklak. Diba? So, ang ginagawa namin ito, para sa inyo. Ang laban na ito ay para sa inyo. Hindi kay Manny Pacquiao. Diba? At the same time, sa Quran, sa chapter 35, verse 70, sabi ng Allah, yung mga taong nagbalik Islam, yung mga kasalanan yung ginawa dati, i-convert ng Allah pa sa kabutihan. Nasa Quran, chapter 25, verse 7. Imagine, at the same time, kayong mga bago, you will receive 2 rewards compare sa amin na dati ng mga Muslim. Isa, you believe before na si Jesus kahit Diyos, ngayon propeta na. 2 rewards na nare-receive nyo compare sa amin. Kung halimbawa, bago kayo,
luma kami, ang magtagal, magiging luma rin kayo. Sa totoo lang. Pero kailangan, i-ano ninyo, ano yung turo ng Islam? Sabi ni Brother Omar, dahan-dahan lang. Kahit sino, kahit sa asawa mo, bago kayo kasal, dahan-dahan din para di masaktan. Ganun din sa Islam. Dahan-dahan mag-aral. Sir, Ano lang? maisingit Yes. ko lang po, sir. Yes. Maisingit ko lang po, sir. Kapansin-pansin po, sir, na karamihan na nakapag-aasawa ng Muslim brothers or Christian Yes. brothers natin. Bakit po, sir, na mas marami, sir, ang lalaking Muslim brothers na nakapag-aasawa ng Christian. Samantalang yung Christian brothers natin, sir, mahirap mag-asawa ng Muslim. Yes. Especially, sa natin. unahin ko, dagdagan lang niyo. First time kasi sa Quran, sinabi ng Allah na ang believing woman hindi pwede mag-asawa na non-believers. Pero yung sa amin naman na lalaki, hindi naman sa mahilig mambola sa mga Christian na babae. Pero nasa amin ang control, nasa lalaki. Anong sabihin mo sa mahal mo? Siyempre, mahal ka eh. Mahal, gusto ko kayo ligtas sa paraiso, kailangan mag-Muslim ka, ipakita mo sa kanya na ganito ang gawin ng Muslim, madali ang babae. Halimbawa, asawa mo Muslim, ikaw Christian. Sabihin mo, love, mahilig ako ng diniguan, lutuan mo ako. Kasalanan na yun sa kanya, kasi bawal. Love, magbili ka ng San Miguel. Sa aming nayon, may isang gwapong ilasing. San Miguel yun, meaning ng San Miguel. Di ba? So, ngayon, pag nagbili yung babae na Muslim, kasalanan na naman yun. Di ba? Di ba yun ang meaning ng San Miguel? Sa aming nayon, may isang gwapong uminom, ilasing. Di ba? So, ganun ang mga reasons. Isang reasons lang ito. Dagdagan ninyo reason. Wala na akong reason. So actually, tama yung tinuran ng ating kapatid na unang-una ang babaeng Muslim, no, ay hindi ipinapahintayan. Makikita ninyo, meron din sa mga babaeng Muslim na talagang matindi ang pagmamahal niya sa di-Muslim na lalaki. Talagang siya ay tumatakas. Ang nangyayari ay tinatakwil siya ng kanyang magulang. No? Kanya nga lang, ang magulang ay magulang. Pagka nagkaanak na, babalik na, tatanggapin na naman. Pero, meron din sa mga babaeng Muslim na nakapag-asawa ng Christian na yung napangasawa nila na lalaki ay nadadala nila sa Islam. No? Kaya nga sabi ni Brother Shams kanina, na ang babae kasi, mahina yan. So alam namin na ang Islam ang tamang pananampalataya at kung ibibigay pa namin ang aming babae na mahina, mababago ang kanyang pananampalataya. Dahil ang susundin niya yung kanyang asawa. Whereas kami ng mga lalaki, ng mga Muslim, kaya naming hilahin kaya naming ituwid ang asawa naming di Muslim sa tamang landas tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ngayon, kung nagbabalak kayo mag-asawa ng babae na Muslim, simple lang ang requirements doon. Mag-Muslim ka muna, then marry that Muslim woman. Yes. So, again, sir, what do you think, sir, represent the significant problems in between Christians and Muslims natin? Okay. So, first and foremost, yun nga ang problema natin, yung misconception. Noong pa man, panahon pa ng Kastila, no, in-inject na sa bawat isipan ng isisilang pa lang na bata na ang Muslim ay masama. Hanggang sa lumalaki tayo, yun na ang perception natin sa isang Muslim, masama siya. Kaya nga, kung hindi magkakaroon ng ganitong pagkakataon, na magkaroon tayo ng mag-sharing tayo, ay mamamatay na tayo, hindi natin malalaman kung ano ba talaga ang totoo tungkol dito sa Islam at kung sino ba itong mga Muslim na to. Okay? Kung patuloy mong takpan ang iyong mga mata, ang iyong mga tainga tungkol sa katuruan sa Islam, ay talagang mamamatay ka na ganun ang paniwala mo sa Islam. So, katulad na sinasabi nila, mga terorista, kami,
Natatakot nga kami sa terorista eh. Di ba? Araw-araw ang ginagawa ng mga Muslim tuwing nagkakasalubong, Assalamualaikum, ang kapayapaan ay mapasa iyo. Salungat naman ang sinasabi ng mga di-Muslim, mga terorista yan. Paano mo mai-reconcile ngayon? Yung peace dito, ikaw naman sinasabi mo, terrorist. Napakalayo. Bakit? Bakit nila nasasabi? Kami ng mga Muslim, yung peace dito, ikaw naman sinasabi mo, terrorist. Napakalayo. Bakit? Bakit nila nasasabi? Kami ng mga Muslim, pag sinasabihan kaming terorista, ay hindi kami magagalit. Kasalanan namin yun eh. Bakit nasabi ko kasalanan namin? Hindi namin na ipaliwanag sa kanila ang Islam. Kaya nila patuloy na sasabi yun. Katulad ngayon, o sino pa ba sa inyo magsasabing terorista kami? Dahil alam na ninyo kung ano ang turo ng Islam. Di ba? So kahit hindi kayo mga Muslim, may i-depend nyo ngayon. Pag may nagsabi yung mga Muslim, hindi kayo Muslim pero magkakaroon kayo ng lakas na loob na huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Dahil alam namin kung sino ang totoong Muslim. Diba? Pero kapag wala kang idea tungkol sa Islam, tungkol sa mga Muslim, pati ikaw, magkakaroon ka din ng hatred sa mga Muslim dahil ganito sila. Kung pakikinggan natin yung sinasabi lamang na media, ay talaga maluloko tayo. Ang mga media, minsan hindi napupunta ng Mindanao yan eh. We are from Mindanao. Since ipinanganak ako sa Mindanao ako lumaki, pero walang problema sa mga civilian doon eh. Ito ang totoo. Nandito pala tayo sa Mindanao, akala ko sa Manila tayo. Diba? Pagkalalagyan ng militar, problema. Ako, nasa harap ninyo ako. Pero ito ang, kasi gusto natin alamin ko ano ang cost niya, di ba? Pero pag walang militar, walang gulo. Ibig sabihin, hindi ang mga Muslim ang gugulo. Di ba? Kanya nga lang, hindi ko rin kayo masisisi dahil kayo ay sumusunod lamang sa order ng nakakataas. So sana naman sa pamamagitan nito, nagkaroon tayo ng tulay na mawala sa pagitan natin yung hatred sa bawat isa. So I think it's clear. Sir, maganda ho yung inyong tanong. Dagdag lang na sinabi ni Brother Yusuf, kaming mga Muslim sa totoo lang, lumalapit kami sa Christian. Ito, lumalapit kami. Pag binabati nga namin sila, Assalamualaikum, sumayo ang kapayapaan. Dapat ang sagot sa amin ng Christian, Walaikum salam, mapasayo rin. Kaya lang, pag sabi namin ng Assalamualaikum, sagot sa amin, Mahalay ko sa'yo. Ay talagang wala nga mangyayari. May po ba? So, yan. Kaya, tama yung sabi, Brother Yusuf, na sana dito magsimula sa ganito. Sa pamagitan ng dialogue natin, magkaroon tayo ng maalis yung invisible wall. Kasi aminin natin o hindi, mayroon, nakaharang. Alisin natin yun. We are brothers and sisters in humanity. Pinagmula natin Adan at Eva. So ano? Ang dugo na nalaytay sa inyong mga ugat, dugong bughaw. Wala dapat tayong pag-awa niya. So ngayon ho, baka mayroon sa inyo gustong gumaya kay Jesus. Isa pa itong balbas namin. Nakakaani kami dito ng maraming pagtuligsa. Pumasok kami sa SM Bacoor. Kasama ko yung brother. May belt bag lang. Yung kasunod namin, isang Christian, malaking bag, Adidas. Hindi man lang hinold ng gwardiya. Dahil may balbas, yung kasama ko, belt bag lang. In-stop at gustong inspeksyonin. Ba't ganon? Dahil ho ba dito? Wag. Nag-park ako sa basement ng Robinson sa harap ng POAA. Sinundan ako ng gwardiya. Hindi na umalis sa tapat ko. Mamaya may incoming sa kanyang radyo. Roger, may mga Abu Sayyaf ba dyan? Sabi niya, oh Roger, nandito sila. Dahil ho ba dito? Nung makita kami may balbas, Abu Sayyaf. Nung makita si Jesus pag uwi sa bahay, o Diyos ko, mali. Dapat Abu Sayyaf din.
So mga mahal na tagapakinig, sana ho, ito ang maging simula. Kaya, sino? Kung tatanungin niyo ako, brother, no, bakit yan nag-Muslim? Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kaya ako nag-Muslim para masunod ko si Jesus. Dahil pag hindi ka mag-Muslim, hindi mo masunod si Jesus. Pasensya na po. Yan ang katotohanan. Bakit? Paano magdasal si Jesus? Naghugas ng kamay, mukha, paa? Tinatanggal ni Jesus ang sapin ng kanyang talampakan? Bago pumasok sa kanyang lugar? Dasalan at siya ay papatira pa. Ganyan magdasal si Jesus Christ. Sino ang gumagawa niyan? Mga Muslim. Anong relihiyon nag-utos? Islam. Greetings ni Jesus Christ. Pag nadatan niya mga disipulos, peace be with you. Sa Arabic, salam alaikum. Yung pagbati ninyong hi, hello, good morning, good evening, good afternoon, wala yan. Dahil yung greetings na yan, hindi applicable sa lahat ng oras. Dalawin mo ang kamag-anak mong grabe sa ospital. Hi, tita, good morning. Naghihingalo na ako, good morning ka pa. Pumasok ka sa trabaho, no? Hapon, signal number 3 ang Bagyo. Sir, good afternoon. Bagyo na, good afternoon ka pa? No. Sumayo ang kapayapaan. Yan ang greetings ni Jesus Christ na tinuro. So kami nakakasunod. Si Jesus Christ nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. May Ramadan kami. Si Jesus mayroon ito. Mayroon din kami. Yan. Sabi nga nung brother, dati, artistahin ang mukha namin. May balbas na, propitahin na. Hindi na artistahin. Pero, tinutulig sa dyan. So mga kababayan, baka sino sa inyo ang gustong tumulad kay Jesus? Dahil hindi mo magkakaya si Jesus pag hindi ka mag-Muslim. Katotohanan ho yan. Anong sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Hindi niya sinabing sambahin ang ngalan ko. Ito, wala na hong nagtatanong. Pwede ho ba ako magtanong? Pwede ho? Sagutin niyo pag may sagot kayo. Pag hindi, sabihin niyo lang pass. Okay. Taas po ang kamay na naniniwala na si Jesus ay Diyos. Huwag kayo mahiya. Ipaglaban nyo, sabi ni Atty. Sison, kapag may katuwiran, paglaban nyo. Taas ang kamay na si Jesus ay Diyos. Magagalit si Jesus niyan, tinakwil nyo na kaagad. Iyan. Salamat. Okay. So si Jesus ang Diyos. Ang tanong na, magsisimula na. Sinong nauna, Diyos o tao? Diyos. Sinong nauna, si Maria, si Jesus? Si Maria. Eh, bakit nauna ng tao sa Diyos? Paano yan, sir? Simple lang, ano? Pero rap. Sabi nyo, si Jesus ang Diyos. Sino nauna, Diyos o tao? Of course, Diyos. Ay, sino nauna? Si Maria, si Jesus? Dahil hindi ho si Jesus talaga ang Diyos. Isang bisis, may bisita ako sa opisina, pastora, GIL, Jesus is Lord. Sabi sa akin, brother, no, di ba isa lang ang Diyos natin? Sabi ko, yes na. Sabi ko, bakit tayo naghiwalay? Sabi ko, kayo lang naman nahiwalay eh. Pero sabi ko, ma'am, bago tayo pumalaot ng usapan, para matiyak ko kung, alam ko, isa ang Diyos natin, pero baka ang Diyos mo iba sa Diyos ko. Sabi ko, ma'am, sino ang Diyos mo? Sabi niya, di si Jesus. Kasi GIL ako, Jesus Lord. Ay, ma'am, sorry, brother lang namin yan. Muslim yan, hindi yan Diyos. Sabi niya, bakit? Di ba si Jesus ang pinakamakapangyarihan? Sabi sa akin. Sabi ko, hindi, ma'am. Sabi niya, patunayan mo na hindi siya makapangyarihan. Binalik ko sa kanya ang tanong, ma'am, naniwala ka ba na ipako siya sa cross? Sabi niya, oo. Ay sabi ko, ma'am, sino makapangyarihan? Yung pumako, yung naipako? Sa tingin niyo, sino makapangyarihan? Yung pumako, yung naipako? Pumako. Kung papiliin ka, sabi ko sa kanya, ma'am, dalawa na lang ang pagpipilian mo. Sino ang sasabahin mo? Yung pumako, yung naipako? Sabi niya, yung pinako, ma'am, pasalamat siya, patay na yung pumako. Kasi kung buhay, baka pati ikaw ipako din. Mga mahal na tagapakinig, sana ho, ang maiksing kasaysayan ay magbukas sa ating mga puso't isipan. Bahala ka na, Brother Yusuf. So, kahit tumatakbo ang ating oras, ngayon kung meron sa inyo ang gusto mag-Muslim, katulad ng sinabi ni Brother Omar kanina, ganun lang kasimple ang pumasok sa Islam. No? Walang binyag-binyag o anumang gagawin natin,
kundi tayo ay manumpa lamang na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Katulad ng pag-umpisa natin, pagsimula natin ng programa, na sinabi ko sa inyo na pumunta kami dito upang hindi upang gawin kayong mga Muslim. Ngunit binigay namin sa inyo ang turo ng Islam at kayo ang magpapasya sa inyong sarili. Ngunit dahil sa tanong ni Brother No kung sinong naniniwala na si Jesus ay Diyos, iisa lamang sa inyo ang nagtaas ng kamay, nangangahulugan noon na ang karamihan sa inyo ay naituwid na ang paniniwala niya tungkol kay Jesus. So kulang na lang, inshallah, yung sabayan natin si Jesus sa kanyang pananampalataya, ang Islam. Dahil si Jesus ay isang Muslim. Wala tayong kaligtasan mga kapatid, maliban lamang na babalik tayo sa pinag-ugatan nating pananampalataya. Ang pananampalataya ni Adan, ni Noah, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus, ni John the Baptist, at ng huling propeta na si Propeta Muhammad. Maraming ipinadala ang Allah ng propeta at lahat ng mga propeta na ito, iisa ang kanilang reliyon, iisa ang kanilang Diyos. At hindi mangyayari ang nag-iisang Diyos ay magpapadala ng iba't ibang reliyon dito sa mundo na ito. Kung anong reliyon ni Adan, yun din dapat ang reliyon natin. So, kung sino sa inyo ang maluwag na ang kalooban na isuko ang kanyang sarili sa nag-iisang tagapaglikha ng Allah, ay malaya kayong pumunta dito at sumaksi lamang, manumpa lamang na siya lamang ang dapat nating sambahin. Si Sir Fernandez, wala na bang ka? Baka gusto mo na rin mag-Muslim. Actually, sa Islam, sabi ng Allah dyan sa Banal na Quran, la ikraha fid din. Sabi niya, walang sapilitan sa pananampalataya. We cannot force you to embrace Islam. No? Kanya nga lang, we are forced to deliver the message to you. So pag na-deliver ng message sa inyo, it's up to you. Yes. Gusto ko lang sana sir na, tanong sir na... Ay, akala ko gusto mo na mag-Muslim. Sige. Gusto lang, bakit sir kailangan sir i-massacre pa yung Christian sir na para makarating na sir sa para yung Muslim na sir, para sa Mindanao lang sir? Ganon. Hindi para sa Mindanao lang yun kasi nandito naman mga Christian eh. Actually, sa Mindanao, majority dito Christian, di ba? Majority dito Christian. Okay? Ang gusto lang ng mga kapatid natin ng mga Muslim na ipatupad yung batas ng Allah. Kasi kapag ka ang batas ng Allah ang maipapatupad dito, wala tayong gulo. Walang krimen dito, makikita natin. Nakita niyo Saudi Arabia? Walang krimen. Kasi doon, kapag ka nagkasala ka, walang mayaman, walang mahirap, walang prinsipe. Pagka nagkasala ka, ipapataw sa iyo ang nararapat. Eh dito sa atin, katulad ng sinabi ni Brother Omar kanina, kapag ka makapangyarihan ka, mapera ka, eh madali lang i-twist yung kaso mo. Pero kapag wala ka, yun, ikaw lang maghihirap. No? So, nakikita natin, kapatid, no? Dito lang sa Pilipinas. Makikita mo sa ibang bansa, maraming Muslim. Like for example, in Palestine. Sino yung minamasaker doon? Mga Muslim, mga bata. Sino nagmamasaker? Mga Hudyo. Wala itong Pilipinas kumpara doon. Doon araw-araw. Sinong naapektuhan? Hindi yung mga malalaking tao, mga bata, kawawa. Wala ito kung ikumpara natin sa ibang bansa na may Muslim. Sa ngayon, pagka mayroong pumuputok dyan na bomba, hindi na kailangan pa ng mayroong mga investigador. Yung bomba mismo ang magsasabi. Pag usok niya ganyan, Muslim. Kasi hindi mo na kailangan hanapin sila. Kasi yung bomba na mismo, pag usok niya, Muslim ka agad na nakalagay dyan. Kasi automatic yan. Pagka mayroong bombang sumabog, Muslim yan. Nagpasabog. So, Kailangan talaga sir pupugutan ng ulo sir para... wala namang pugutan ng ulo eh. Pero pugutan ng liig siguro meron. Kasi dito pinupugot, hindi sa ulo eh. Tulad na nangyayari sir sa sir sa Polo ngayon. Sa Saudi Arabia, Sa Polo sir. sa Holo.
ay hindi ko alam yon dahil wala ako doon. I cannot confess to you na hindi ko nakikita. Kasalanan sa Allah yon. Na sinasabi ko sa inyo, namumugot sila pero hindi ko nakikita. In Islam, kailangan magkaroon ka ng 4 na saksi para sabihin mo na totoo yun. Nag-aalingaw-ngaw ang balita, pero walang sino man nakakita na may namumugot pa doon. Hindi ko pwedeng sabihin na namumugot sila dahil hindi ko nakita, wala ako doon. Pero kapag ka nakita ko mismo, sasabihin ko sa inyo, talagang namumugot sila ng liig. Kasalanan ko sa Allah yun. Pinagbibintangan ko ang isang tao na hindi naman niya ginagawa. Kung ginawa man niya, hindi ko nakita. Kaya hindi ako pwede magsalita. Ganun ang Islam, pinagbabawal yun, ganun. Pero kapag nakita mo, bawal naman sa yun, itago mo yun. Sabihin mo, ayun nga ang ginagawa nila. Para mapigilan yun. Ganon? Yes. Medyo matangkad ng konti. Kaya nga ito ang ginagawa namin. Ito yung gap ba, inaano. Kasi maraming misconception. Sabi namin, maraming Muslim na sira ulo rin. Di ba? Kahit saan gubat may ahas. Sabi nga, ang ahas nasa Malacanang na eh. Di ba? Ang mahirap kasi ngayon, pag nagsabi ka ng totoo, yun ang masama. Di ba? Tingnan mo si Trillanes, nagkakulong. Di ba? Dahil ang ebidensya, hindi nagsisinungaling. Sabi ni Gasa Bergas, suko. Ngayon, sa misconception, ako pag, halimbawa, hindi ako nag-aral, hindi ako natuto, elementary ako, nag-aral ako ng elementary na Tupia. During martial time, 35 ang sundalo doon sa amin. Pero ang bata-bata ko, sinampal ako, sinuntok. Kaya kung phobia na sa sundalo, hindi naman lahat ng sundalo. Hindi na ako maano. Dahil wala silang alam tungkol sa Islam. Katulad din itong nangyayari sa Hulo. Sabi nila may pugutan. Pero turo ba yan ng Islam? Hindi. Nung nag-take ako ng board exam, kasama ko sa dormitory, mga taga-Cagayan de Oro na mga babae, mga nurse, mag-take ng CGM para makapunta Amerika. Ngayon, tinitingnan nila ako. Sabi ko, guwapo ba ako kaya tinitingnan? Patili ko. Sabi niya, Kuya, abid na ako, Muslim, naiikog. Kaya pala nasa likod. Sabi ko, nasa harapan. Yun ang pagka-miss ko nila sa Muslim. Hindi pala ang Muslim. May dating din pala. Kaya kala nila talaga ang Muslim may buntot. Sabi ko, hindi, mali yan. Sabi ng lolo ko, may buntot to ang Muslim. Sabi ko, meron, baka nagkamali. Sa harap ang buntot. Gumagawa ng buntot. Yun. So ngayon, ang ginagawa namin ito nakakatulong. Kasi maraming taong ignorante. Muslim man o Christian. As a general. Ignorante. Pero nalaman nila yung ano yung totoo, maniwala ka sa peaceful masyado ito. Merong mga tao, demonyo ang nagpapatakbo ng utak niya, pinapatay. Alam mo, sa Islam, sabi sa Quran, chapter 5, verse 32, sabi ng Allah, pag isang pinatay mo na walang kasalanan, as if yung pinatay mo lahat yung tao sa mundo. Pero mo, pag nakabuhay ka ng isang tao, dahil sa'yo, parang binuhay mo ang lahat ng tao sa mundo. Imagine, ang Allah ang nagsabi, at saka si Prophet Muhammad, ano ba itong ginagawa nila pamumugot ng ulo? Utos ba ito ng Islam? Hindi. Di ba? Pero, Muslim kasi, pangalan, maybe. Maraming Muslim, mga pseudo-Muslim, nagmumusliman. Di ba? Kaya, malaking bagay itong ginagawa namin. Biro mo ako, civil ako, sumasama sa kanila, just to help you understand ano yung Muslim, sino ang sumusunod sa Islam. Pero, yun lang ang problema eh. Ang nagsasabi ng totoo, mahirap. Mahirap talaga. Kaya lahat ng makikita ninyo, ang nagsasabi ng totoo, pinapahirapan. Diba? Baka may dagdag eh. Naubusan naman ako ng riso. Sir, tungkol sa katanungan nyo, bilang patunay na Islam against terrorism, Islam reject terrorism. Kakasabi lang ni engineer, sa aral ng Islam sa Banal na Quran, sabi ng Allah, patayin mo ang isang inosente, parang pinatay mo sa katauhan. How much more terrorism? Kaya nire-reject yan ng Islam. Bilang patunay, ang batas sa Islam, baka gusto niyo kaming tulungan. Kausapin natin ang Malacanang,
paupuin natin isang Muslim. Isang taon lang. Isang taon lang. Pero sundin natin ang batas ng Allah. Ang magnakaw, mapatunayan natin, dalhin natin sa luneta, pwede makita ng tao. Yung hindi makapot sa luneta, televised. Yung walang TV, monitor niya sa radyo. Yung walang radyo, kinabukasan mabasa na sa diaryo. Puputulan natin yung kamay. Dalagat binata, nagsiping na hindi kasal, 100 na palo. Babaeng may asawa na, lalaking may asawa na, tagpo sa isang lugar na patunayan, dadalhin natin sa lunita, babatuhin hanggang namatay. Drug pusher, pugutan natin ang liig. Rapist, pugutan natin ang liig. Pumapatay ng inosente, pugutan natin ang liig. 1, 2, 3 lang ang masampulan natin sa lunita. Kita ng tao na humihiwalay ang ulo sa liig. Maniwala kayo, tigil lahat yan. Yan ang batas sa Islam. Tapos kami ang pagbibintangan pumapatay ng tao. No. Sa isang Muslim na pumatay ng inosente at hindi niya napagdusahan sa mundong ito, ibabalibag siya ng alas sa impyerno sa kabilang buhay. Pero sa tingin nyo kaya itong hangarin namin na 1 taon lang hiramin ang Malacanang, kami ang uupo doon para makamta natin kapayapaan, hindi sila papayag. Bakit? Sa tingin nyo, sir, sinong unang maputulan ng kamay? Kayo hindi kumibo, ako magkikibo. Ang kaibahan ng politiko at magnanakaw, maliit lang. Ang magnanakaw, nakaw muna bago takbo. Ang politiko, takbo muna bago. Kayo ho ang may sabi niyan, hindi ako. So nasaan? Sino ba talaga nagpapatupad? Kami, kapayapaan. Pero tulad niya na nakarating sa inyo, masama. Dahil agrabyado kami sa mass media. Sino may-ari ng television? Christian. Radio, Christian. Pahayagan, Christian. Kakampi kaya yung sa mga Muslim? Pag nakagawa ang isang Muslim ng krimen, si Abdullah na taga-Tagig o taga-ganito ay pumatay. Pag Kristiyano, si Roger na estudyante nakasaksak. Bakit estudyante? Hindi sinabing born again, Iglesia ni Cristo, Catholic? Bakit ganun? Dahil bias pagdating sa mass media. At isa pang nagiging problema, sir, nung panahon ng Kastila, bata pa, kahit ako mismo nakasaksi, naglalaro kami kabilugan ng buwan. Sabi ng lolo ko, tama na ang laro. May pasok pa bukas, di kami nakinig. Sabi na, di kayo aakyat, may dadala niya ng mga Muslim. Akyatan kami. Nung panahon, bata umiiyak, di ka titigil, ibigay sa Muslim. Lumalaki yung bata, pinalaking takot sa Muslim. Pag naging general yun, di ba katakot-takot na problema ibibigay yun sa Muslim? Ay papaano rin kung may isa ring Muslim? Kasi may namit din ako ng mga Muslim, galit din sa Christian. Dahil dinanas nila dito sa Mindanao. Kitang-kita niya nung maliit pa siya kung paano barilin ng sundalo ang tatay niya. Kuya niya. Maliit pa siya. Nung lumaki yun. At naging rebelde. Di kawawa din. O naging general din yun. Di kawawa din ang Christian doon. Then masakit din. Galit din sa Christian. So, ganito po ang problema. Ganyan ang katotohanan. Kaya magkaganon man, pag-aralan niyo po ang Islam. Maraming salamat. So, maraming salamat, Brother Noh. Ngayon, inuulit ko ang aking kung meron sa inyo ang gustong tumanggap ng Islam, welcome, brothers. Ay kung wala naman, ay hanggang dito na lamang ang ating panayam. Dahil habang tumatagal, ay lalo tayong napapagod. So, wala ba sa inyo dito ang gustong tumanggap? What about you, Sir Fernandez? I think you are very near to... Tawanan ko lang muna sa iyong sarili ko. So hanggat kailan ka tatawanan ng sarili mo? Mahirap tumawa ng sarili. Pag tinuldukan ko na po, sir, siguro. Okay. So that is your own opinion. Sana naman ay tuloy-tuluyan ng gabay ng Allah para sa iyo, sa atin lahat dito. So any one of you here? Ang iba dito yung masyado pang bata. Sa ating mga sundalo ng magandang aral kung ano talaga ang Islam. So actually, matagal na pinaplano ko na para ibigay sa kanila ang totoo dahil narinig ko mismo. Pero hindi lang ako kumibo dahil kunti lang kami dito sa loob.
So, yun. Ang pananaw ng iba, talagang kapag sinabi Muslim ay mga traidor, mga masamang tao, sa totoo hindi. Kaya ako mismo, para sa inyong kaalaman po, ako'y dating rebelde rin. Kami ang first batch ng Iminilip Integri tauhan ni Chairman Normi Suarez. So, kami ang pinadala niya dito sa Armed Forces. So, hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Nakulong na siya, nakalabas, dito pa rin kami. Sana. At magtuloy-tuloy na ang kapayapaan dito sa Mindanao. So, ulitin ko, maraming salamat. Sana, sana yung inyong mga layunin na magtagumpay tayong lahat. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. So, sa muli kami nagpapasalamat sa lahat sa inyong pagdalo dito. Alam kong mahirap ang makinig, nakaupo lang dyan. Ngunit mas mahirap din ang magsalita dito. Sa sana ay nagkaunawaan tayo at nagkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. So, hindi man tayo nag-Muslim, inshallah, katulad ng sinabi ko kanina, may ipagtatanggol natin ang mga kapatid natin, mga Muslim, dahil sa kaalaman na nakuha natin. So, meron kaming pamimigay dito ng mga aklat, kasi, yes, ito yung mga paniniwalaan sa Islam. No? Yung mga paniniwala sa Islam, kung wala kayong mga magawa, meron kayong mga time, basahin lang ninyo. At pagkatapos yung basahin, ilagay nyo sa tabi, o di kaya ibigay nyo naman sa ibang kasama nyo upang sila ay magkaroon din ng kaalaman tungkol sa Islam. So, bibigyan natin ng konting panahon itong mga tagapagsalita natin upang magpaalam sa inyo. Brother Omar. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at dalangin namin sa ating tagapaglikha na tayo ay kanyang gabayan sa katotohanan. Nang sa gayon, hindi lamang tayo dito nagkita-kita, higit sa lahat sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom. Ang sabi nga ng Allah sa Quran ay na matakuno yudrikakumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Ang ibig sabihin, sabi ng Panginoong Diyos, kahit saan ka naroroon, aabutin ka ng kamatayan. Kahit na ikaw ay magpatayo ng turi gawa sa bulletproof at magtago ka, ang sinabi niya, ikaw ay babawian pa rin ng buhay at magbabalik tayo sa Kanya upang tayo ay magsulit sa ating mga ginawa. So once again, maraming salamat. God bless. Nakalimutan ko pala mga kapatid na kung sino man sa inyo ang magnais na manumbalik sa tagapaglikha, maging Muslim, hindi na kailangan pang nandito kami. Bawat isa sa inyo, kung mataimtim niyang sabihin na ako'y sumasaksi, ako'y sumusumpa na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, kahit sa Tagalog o sa salita niyo. At ako'y sumusumpa na si Muhammad ay huling sugo ng Allah, at ako'y sumusumpa na si Jesus ay propeta, sugo ng Allah, inshallah you'll become Muslim. Okay? Or you can go to Captain. May natutunan kayo sa kaunting oras namin. Pagpatuloy niyo po ang pag-aaral ng Islam. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.